Si Nancy Castiglione ay isa sa mga pinakahinahangaang mestiza actresses noong early 2000s. Sa panahon na nagsisimula palang sumikat ang mga fantaserye at reality shows sa Pilipinas. Isa siya sa mga artistang mabilis na napansin dahil sa kanyang kakaibang ganda, charming personality at natural na karisma sa kamera. Marami ang unang nakakilala sa kanya bilang si Muyak sa Encantadia at Mulawin, habang ang iba naman ay naaalala siya bilang original co-host ni Dingdong Dantes sa unang season ng Starstruck. Pero sa kabila ng mabilis niyang pagsikat noon, bigla rin siyang nawala sa showbiz, kaya maraming fans ang nagtaka kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ipinanganak si Nancy Castiglione noong February 24, 1981 sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Lumaki siya roon kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay may lahing Italian, habang ang kanyang ina naman ay Pilipina. Dumating lang siya sa Pilipinas noong taong 2000 para magbakasyon at bisitahin ang pamilya ng kanyang ina. Pero habang nasa mall siya, may talent scout na nakapansin sa kanyang mestiza look at inalok siyang sumubok sa pagmomodelo at commercials. Doon nagsimula ang lahat. Sumalang siya sa VTR auditions at hindi nagtagal ay nakuha niya agad ang kanyang unang malaking commercial para sa Nestle Fruit Yogurt. Maraming nakakaalala sa kanya bilang magandang mestiza girl na may linyang tungkol sa live microorganisms. Dahil naging epektibo ang commercial at tumatak sa viewers, mabilis siyang napansin ng GMA Network. Pinirmahan siya ng kontrata at isinabak muna sa mga light at comedy shows tulad ng Cool Ka Lang at Click para mahasa sa pag-arte at pagsasalita ng Tagalog dahil aminado siyang nahirapan talaga siya noon sa language barrier. Hindi nagtagal, dumating agad ang malaking break niya noong 2002 sa teleseryeng Sana Ay Ikaw Na Nga kasama sina Dingdong Dantes at Tanya Garcia. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dito niya ginampanan ang karakter na si Patrice. Kahit bago pa lang siya noon sa industriya, mabilis siyang napansin dahil sa kanyang screen presence at natural acting. Marami rin ang nagsasabing may magandang chemistry sila ni Dingdong Dantes, kaya naging paborito silang panoorin ng viewers. Dahil sa seryeng ito, nanalo pa siya bilang Best New Female TV Personality sa PMPC Star Awards. Dito rin nagsimula ang mga chismis na may namumuong relasyon umano sa pagitan nila ni Dingdong dahil lagi silang magkasama sa taping at events. Mas lalong lumakas ang intriga nang magkaroon ng insidente sa highway, kung saan pumutok ang gulong ng sasakyan ni Nancy habang pauwi siya galing taping. Nagkataon namang magkasunod sila ni Dingdong sa daan, kaya agad siyang tinulungan nito. Dahil doon maraming tabloid at fans ang nag-isip na may espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa, pero parehong itinanggi nina Nancy at Dingdong ang chismis at sinabi nilang magkaibigan lang talaga sila. Sa katunayan, lalo pa silang naging close nang maging host sila ng pinakaunang Starstruck noong 2003. Sila ang original tandem na gabi-gabing napapanood habang hinahanap ang susunod na malaking artista ng GMA. Dahil sa kanilang chemistry bilang hosts, mas lalo pang sumikat si Nancy sa buong bansa. Pero kung may isang project na talagang hindi malilimutan ng mga Pilipino kay Nancy Castiglione, yun ay ang pagiging si Muyak sa Mulawin at Encantadia. Si Muyak, ang cute at makulit na lambana o fairy na naging paboritong karakter ng maraming bata at viewers noon. Sa panahon na sobrang sikat ng fantasy craze sa Pilipinas, naging iconic talaga ang role niya. Kahit maraming special effects at green screen scenes noon, naging effective siya sa role at natural ang kanyang pagganap. Marami pa ring fans hanggang ngayon ang nagsasabing isa si Muyak sa pinaka-memorable fantasy characters ng early 2000s television. Bukod sa pag-arte, naging isa rin siyang beauty icon noong kanyang kapanahunan. 2 beses siyang naging cover girl ng FHM Philippines at nakapasok pa siya sa top 10 ng FHM Sexiest Women list noong 2002. Dahil sa kanyang Phil-Italian beauty, toned body at sophisticated image, naging isa siya sa pinakapantasya ng maraming kalalakihan noon. Lumabas din siya sa iba't ibang commercials tulad ng Piatos at Decolgen na lalong nagpalakas sa kanyang popularity. Pagdating naman sa love life,
Marami ring naging usap-usapan tungkol sa kanya noon. Isa sa mga unang nakarelasyon niya ay si Luis Manzano noong nagsisimula pa lang sila sa industriya. Naging boyfriend din niya si Paulo Contis mula 2002 hanggang 2004. Ayon mismo kay Nancy, naging maayos naman ang hiwalayan nila kahit umabot sa punto na pakiramdam niya ay nawawala na ang kanyang identity dahil masyado siyang nakafocus sa relasyon. Nalink din siya kina Brad Turvey at Bullet Jalosjos noong kasagsagan ng kanyang showbiz career. Isa sa pinakamalaking kontrobersyang nadikit sa pangalan niya ay noong malink siya kay Hayden Ko noong 2012. Nagsimula ito matapos mag-post si Vicky Bello sa Twitter ng kontrobersyal na mensahe na parabang pinapayagan na niyang i-date ni Hayden si Nancy. Maraming nagulat noon dahil lumabas ang mga chismis na may namamagitan umano kina Nancy at Hayden. Pero agad itong pinabulaanan ni Nancy at nilinaw na magkaibigan lang sila at Twitter interactions lang ang meron sa kanila. Kalaunan ay humingi rin ng paumanhin si Hayden at sinabing misunderstanding lang ang lahat. Habang nasa peak pa rin sana ng kanyang career, bigla namang nawala si Nancy sa showbiz noong 2009. Maraming fans ang nagtaka dahil wala namang malaking iskandalo o issue na nangyari. Kalaunan inamin niyang buntis siya noon sa kanyang kambal na anak na sina Mateo at Joaquin. Kaya pinili niyang talikuran muna ang showbiz para maging hands-on mother. Para kay Nancy, mas mahalaga ang pamilya kaysa kasikatan. Sinabi rin niyang sobrang hirap magpalaki ng kambal, kaya halos dun umikot ang buong buhay niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos niyang lisanin ang showbiz, bumalik siya sa Canada at nagsimula ng bagong buhay. Sa halip na bumalik agad sa entertainment industry, pinili niyang magtrabaho sa corporate world. Naging business development manager siya sa insurance industry at kalaunan ay naging certified hypnotherapist at mindset coach. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang corporate professional habang tumutulong din sa mga tao sa pamamagitan ng wellness coaching at hypnotherapy sessions. Ikinasal din siya sa kanyang childhood friend na si Richie Bautista na ngayon ay tumatayong ama at stepdad sa kanyang mga anak. May isa pa silang anak na babae na si Riley Brooke. Pero kahit matagal siyang nawala sa limelight, hindi talaga siya tuluyang nakalimutan ng publiko. Noong mga nakaraang taon, muling naging viral si Nancy matapos mapansin ng netizens ang malaking pagbabago sa kanyang mukha. Marami ang nagsabi na halos hindi na raw siya makilala dahil sa kanyang physical transformation at umano'y cosmetic procedures. May mga bumatikos sa kanya online at nagsabing sobra raw ang kanyang pagpaparetoke. Pero matapang niya itong hinarap at sinabi niyang wala siyang pagsisisi sa kanyang desisyon. Para kay Nancy, bahagi iyon ng self-care at personal empowerment. Naniniwala siyang may karapatan ang bawat tao na gawin kung ano ang magpapasaya at magpapakumpiyansa sa kanila. Noong 2025, muling nagpakita si Nancy sa Philippine television sa pamamagitan ng panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Maraming fans ang natuwa nang makita siyang muli matapos ang napakahabang panahon. Sa interview, sinabi niyang hindi niya totally isinasara ang pinto sa pagbabalik showbiz. Open daw siya kung may darating na magandang proyekto na babagay sa kanyang lifestyle at priorities ngayon. Sa kasalukuyan, hati ang oras niya sa Canada at Pilipinas habang aktibo rin bilang digital content creator at motivational speaker. Hanggang ngayon, marami pa ring fans ang hindi nakakalimot kay Nancy Castiglione dahil isa siya sa mga simbolo ng early 2000s Philippine entertainment. Mula sa pagiging commercial model hanggang maging fantaserye icon at reality show host, naging malaking bahagi siya ng pop culture ng kanyang panahon. At kahit matagal siyang nawala sa spotlight, nananatili pa rin siyang isa sa mga artistang tumatak sa alaala ng maraming Pilipino.